Sa pamamagitan ng pagpapakita nito ng karangyaan, binibigyang daan ng Sainete ang mga manonood na isawsaw ang kanilang sarili sa mga pantasya ng kayamanan at karangyaan na hindi kahit na sa maikling panahon lamang. Ang mga komedya na espiritu ng Sainete ay nakakatulong upang pasiglahin ang espiritu at magdala ng kagalakan sa mga manonood na ginagawa itong isang minamahal na anyo ng libangan para sa mga individual sa lahat ng edad. Ang kagandahan ng Sainete ay nakasalalay sa kakayahang dalhin ang mga manonood sa isang hindi kapani-kapaniwalang mundo kung saan ang labis na yaman at karangyaan ay pinalalaki. Nagbibigay ito ng isang uri ng libangan na nagbibigay daan sa mga tao na takasan ang kanilang mga problema at tangkilikin ang mga karakter na mas malaki kaysa sa buhay at mga mapangahas na sitwasyon na nagdudulot ng tawanan at kagalakan. Tulang patnikan, karagatan, batay sa alamat ng singsing ng isang prinsesa na inihulog sa dagat upang mapangasawa ang kasintahang mahirap. Ang tulang karagatan ay isang pangunahing tema sa laro na kumakatawan sa isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at pagnanais. Ang malawak at malalim na karagatan ay sumisimbolo sa mga misteryo at hindi pa natukoy na mga teritoryo ng buhay na nagsisilbing metapora para sa mga hamon na dapat harapin ng mga karakter upang mahanap ang kanilang sarili at maabot ang kanilang mga mithiin. Ang tula sa laro ay binibigkas ng isang namatay na karakter o espiritu na nagpapahiwatig ng isang link sa kabilang buhay o espiritual na mundo. Nagbibigay ito sa tula ng isang misteryoso at malalim na kalidad na parang naglalaman ito ng mga lihim tungkol sa kalikasan ng pag-iral at pagkamatay. Ang magna ginamit upang tumugon sa tanong ng dalaga ay sumisimbolo sa paghahanap ng mga sagot at impluwensya ng kapalaran o tadhana sa mga pagpipilian ng mga karakter. Ang mga punahing tema ng karagatan ay pag-ibig, pagkawala at kapalaran. Ang kwento ng pagkawala ng singsing na prinsesa sa karagatan ay nagsisilbing isang makapangyarihang simbolo para sa paghahanap ng pag-ibig at kaligayahan. Ang singsing ay kumakatawan sa isang pananabik para sa kung ano ang nawala, habang ang prinsesa ay kumakatawan sa pagtugis ng katuparan at layunin. Ang tula at ang bugtong ang ng laro ay nagpapaisip sa mga manlalaro tungkol sa pag-ibig at tadhana. Ang mga sagot ng binata sa mga tanong ng dalaga ay nagpapakita ng kanyang mga saloobin sa mga paksang ito at nagbibigay sa atin ng isang sulyap sa kaniyang personalidad at mga dahilan. Duplo, paligsahan sa husay ng pagtula at pangangatwira na siyang pumalit sa karagatan. Ang duplo ay nagsisilbing kapalit ng karagatan na nagdudulot ng makabuluhang pagbabago sa kung paano natin nakikita ang buhay at kamatayan. Nagbibigay ito ng bagong pananaw at nagbibigay daan sa mga individual na pagnilayan ang mga komplikado ng pag-iral. Sa pamamagitan ng paggamit ng duplo, ang mga tao ay maaaring makisali sa isang patula na nakikipag-usap sa universo at humingi ng patnubay mula sa iba't ibang mga mapagkukunan upang maunawaan ang mga misteryo ng buhay. Ang mga kasabihan at salawikain sa duplo ay nag-aalok ng mahalagang karunungan para sa pagnavigate sa mga tagumpay at kabiguan ng buhay. Ang Biblia ay nagdaragdag ng espiritual na dimensyon at nagtuturo ng mahalagang aral sa moral na sa koleksyon ng patula. Ang paglalaro ng duplo sa mga panahong iniisip natin ang tungkol sa mga yumao ay makakatulong sa atin na makayanan ang mga damdamin ng pagkawala at ang pagsasakatuparan ng ating sariling mortalidad. Ang pagbigkas ng duplo ay nagbibigay daan sa atin na harapin ang ating kalungkutan at makatagpo ng kaaliwan sa walang hanggang mga turong iniaalok nito. Ang pagbigkas ng duplo ay isang paraan upang labanan ang kamatayan ng patula at ipakita ang lakas ng espiritu ng tao sa oras ng pagkawala. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga laro sa mga turo ng Biblia, tinutulungan ng duplo ang mga individual na makahanap ng pagtanggap at pagpapagaling na nagbibigay ng kahulugan at layunin sa kanilang kalungkutan. Balagtasan, pagtatalo sa paraang patula na hango sa duplo at karagatan, hango sa pangalan na Francisco Balagtas na ama ng balagtasan. Ang balagtasan isang anyo ng patulang debate na humalili kay duplo ay nagpapakita ng lalim at pagbabago ng panitikang Filipino. Pinangalanan si Francisco Baltasar ang ama ng balagtasan. Ang sining na ito ay pinasikat ni Jose Corazon de Jesus na kilala rin bilang Joseng Batute. Ang balagtasan ay nilikha bilang tugon sa pagbabago ng eksenang pampublika ng Pilipinas noong unang bahagi ng 1900s habang ang duplo ay bumaba sa katanyagan. Nais ng mga makata at manunulat na makahanap ng mga bagong paraan upang makipag-ugnayan sa mga manunood at may parating ang
ang kanilang mga saloobin, kaya't pinagsama nila ang elemento ng debate at tula upang makalikha ng baligtasan na hango sa mga terminong Espanyol at Tagalog para sa debate at diskurso. Si Francisco de Baltasar, na kilala sa kanyang epikong tula na Florante at Laura, ay naging inspirasyon sa paglikha ng baligtasan, isang bagong anyo ng pagpapahayag ng panitikan. Si Jose Corazon de Jesus, na pamamagitan ng kanyang masiglang pagtatanghal at matalinong paglalaro ng salita, ay nakilala bilang hari ng baligtasan at tumulong sa pagpapasikat ng anyong ito ng tula. Ang baligtasan ay isang anyo ng debate na kinasasangkutan ng mga makata at na gumagamit ng rhyme, metro at imagery upang maglahad ng mga argumento at kontra-argumento sa anyong taludtod. Ang mga kalahok na tinatawag na makata ay nagpapakita ng kanilang pagkamalikhain at kasanayan sa paggawa ng masalimuot na mga taludtod na nakasentro sa isang partikular na tema o paksa. Kilala ang baligtasan sa aspeto ng pagganap nito dahil marubdob na binibigkas ng mga makata ang kanilang mga taludtod at gumagamit ng mga kilos at ekspresyon ng mukha upang pagandahin ang debate na nakakabighani sa mga manonood na may elementong dula-dulaan. Ang baligtasan ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino na nagdiriwang ng wika, panitikan at debate. Ito ay higit pa sa libangan dahil ginagamit ng mga makata ang kanilang mga taludtod upang talakayin ang mga isyong panlipunan at pampolitika na nagpapasiklab ng mga pag-uusap at debate sa mga madla. Nag-aalok ang baligtasan ng pagkakataon para sa mga makatang Pilipino na ipakita ang kanilang husay at imahinasyon na humahantong sa paglikha ng maraming kilalang tula at pagtatanghal na naging makabuluhan sa panitikan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng sining na ito, nagkaroon ng papel ang baligtasan sa pagtataguyod at pagdiriwang ng mga kultural na tradisyon ng mga Pilipino. Panitikang lumaganap bago dumating ang Kastila. Mga karunungang bayan sa lawikain nagbibigay ng payo hinggil sa magandang asal. Ang mga salawikain na hubos na pinapahalagahan sa buong mundo para sa kanilang maigsi na karunungan at kahalagahan sa kultura. Kinakatawan nila ang kolektibong kaalaman at karanasan ng mga nakaraang henerasyon na nagbibigay ng mga pananaw sa pag-uugali ng tao at mga etikal na halaga. Nagmula sa oral na tradisyon, ang mga salawikain ay nagsisilbing mga tulong sa memorya upang maipasa ang mga halaga at pamantayan ng kultura mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Ang mga salawikain ay kilala sa kanilang paggamit ng mga metapora na nagpapahintulot sa atin na ipahayag ang mga komplikadong ideya sa isang maikli at matingkad na paraan. Ginagamit nila ang kapangyarihang ito upang mag-alok ng karunungan sa isang di malilimutang anyo. Halimbawa, ang kasabihang Ingles na "a bird in the hand is worth two in the bush" ay epektibong nag-highlight sa mga kahalagahan ng pagpapahalaga sa kung paano mayroon patay na tayo. Gumagamit ang mga salawikain ng mga imahe upang maipahayag ang mga universal na katotohanan na may kaugnayan sa iba't ibang kulturan at wika. Bilang karagdagan, ang mga salawikain ay karaniwang gumagamit ng formulaic na wika na may mga nakapirming istruktura at paulit-ulit na mga pattern. Nakakatulong ito sa gawing mas madali silang matandaan at kumalat ng malawak. Ang pare-parehong katangian ng mga salawikain ay sumasalamin din sa tradisyonal na karunungan na kanilang inihahatid na lumalaban sa pagbabago at nananatiling may kaugnayan sa paglipas ng panahon. Ang mga salawikain ay hindi lamang matalinong kasabihan, nagbibigay din ito ng sulyap sa mga paniniwala at pagpapahalaga ng isang lipunan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga salawikain ng isang kultura, makakakuha ng mahalagang kaalaman tungkol sa kanilang pananaw, istrukturang panlipunan at mga prinsipyong etikal. Sa wikain, kasabihang walang natatagong kahulugan. Ang mga sawikain ay lubos na epektibong mga tool na nagpapalit ng mga komplikadong konsepto sa maikli at di malilimutang mga parirala. Ang mga ito ay nagsisilbing maiksi na representasyon ng mga organisasyon, produkto, ideya na naglalayo impluensyahan ang mga pananaw at pagkilos ng mga tao. Ang mga sawikain ay may kapangyarihan na nagtatag ng matibay na koneksyon sa mga madla, pukawin ang mga damdamin at mag-udyok ng pagkilos sa pamamagitan ng pagguha ng esensya ng isang tatak o mensahe. Ang mga sawikain ay may mahabang kasaysayan mula noong sinaunang panahon kung kailan ginamit ng mga pinuno at lipunan ang mga ito upang mag-udyok at maimpluwensyahan ang mga tao. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang mga sawikain upang umangkop sa iba't ibang paraan at layunin ng komunikasyon. Ngayon, malawakang ginagamit ang mga ito sa advertising, politika, aktivismo at iba pang mga lugar upang hubugin ang opinyon at talakayan ng publiko. Ang pagiging epektibo ng isang sawikain ay nakasalalay sa kakayahang paikliin ang isang komplikadong ideya o mensahe sa kanilang mga salita na madaling matandaan. Ang isang magandang sawikain ay dapat na maiksi, palinaw, hindi malilimutan at may kaugnayan sa nilalayong madla nito.
kasabihan layong mailalarawan ang gawi, kilos at ugali ng tao. Ang mga kasabihan ay maigsi na nagpapahayag ng karunungan na nag-aalok ng mga pananaw sa pag-ugali at ng tao na kadalasang nakaugat sa kultura at karanasan. Nilalaman nila ang malalim na katotohanan tungkol sa kalikasan ng tao. Mula nung sinuunang panahon, ang mga kasabihan ay may mahalagang papel sa komunikasyon ng tao sa pamamagitan ng paghahatid ng mahalagang aral sa buhay, mga pagpapahalaga sa kultura at praktikal na karunungan. Ang mga kasabihang ito ay nagbago sa paglipas ng panahon upang umangkop sa iba't ibang lipunan, wika at filosofiya. Gayunpaman, ang kanilang pangwakas na layunin ay nananatiling pareho upang magbigay ng liwanag sa karanasan ng tao. Ang mga kasabihan ay komplikado na kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng kung paano kumilos at mag-isip ang mga tao. Madalas silang ihambing ang pag-uugali ng mga tao sa mga natural na kaganapan na nagpapakita ng mga universal na mga katotohanan. Halimbawa, binibigyan din ng kasabihang mas malakas ang pananalita ng mga aksyon kaysa sa mga salita, sa kahalagahan ng mga aksyon kaysa sa mga walang laman na salita, na nagbibigay din sa kahalagahan ng katapatan at pangako sa mga relasyon ng tao. Ang mga kasabihan ay salamin ng mga pamantayan at pagpapahalaga sa kultura na nag-aalok ng payo kung paano haharapin ang mga sitwasyong panlipunan, malampasan ang mga hadlang at bumuo ng mga positibong katangian tulad ng pasensya, katatagan at empatiya. Ang kasabihang patience is a virtue ay nagbibigay din sa kahalagahan ng pagpapakita ng pagpigil sa sarili at pananatiling kalmado sa mga mahirap na panahon, na kinikilala na ang pasensya ay gagantimpalaan sa huli. Bilang karagdagan, ang natok bugtong nagbibigay palaisipan sapagkat ituwiran ang paghahalin tulad nito. Ang mga bugtong ay may mga misteryong palaisipan na sumusubok sa ating katalinuhan, imahinasyon at katalinuhan. Sila ay naging bahagi ng kultura ng tao sa loob ng maraming siglo na nakakaakit sa isipan ng mga tao at nag-uudyok sa pag-usisa. Ang mga nakakalito na larong ito ng salita ay nagsisilbi sa mahalagang layuning pangkultura at panlipunan at psikolohikal. Ang mga bugtong ay bahagi na ng komunikasyon ng tao mula pa noong sinaunang panahon na ginagamit ng mga sibilisasyon tulad ng mga Sumerians, Egyptian at Greeks para sa libangan, edukasyon at pakikisalamuha. Ang mga bugtong ay karaniwang matatagpuan sa mga mitolohiya at relihiyosong mga teksto na nagbibigay diin sa kanilang makabuluhang kultural na kahalagahan. Ang mga bugtong ay nagbago at kumalat sa iba't ibang kultura at wika na naging isang tanyag na paraan ng pagpasa ng mga kwento at aral sa mga henerasyon. Sa medieval na Europa, ang mga ito ay karaniwang ginagamit bilang isang anyo ng libangan sa mga sitting ng hari upang ipakita ang katalinuhan ng mga nagsabi sa kanila. Ang mga bugtong ay masalimuot na palaisipan na humahamon sa solver na mag-isip ng malikhain at tumingin sa kabila ng panlabas na kahulugan ng mga salita. Gumagamit sila ng wika ng matalino upang lumikha ng kalituhan at iligaw ang solver na nangangailangan sa kanila ng mag-isip ng mapanuri upang matuklasan ang totoong sagot. Ang bugtong ay nagtatanong kung ano ang maaaring magsalita ng walang bibig at nakakarinig ng walang tainga, nabubuhay kasama ng hangin at ang sagot ay isang iko na nangangailangan ng pag-iisip, metapora tungkol sa tunog. Ang mga bugtong ay hindi lamang nakakatuwang mga pang-aasar ng utak, ngunit mayroon din itong mahalagang kultural na kahulugan at simbolismo. Sa iba't ibang kultura, ang mga bugtong ay ginagamit upang ipasa ang mga kultural na paniniwala at pagpapahalaga at karunungan. Madalas lang kumukuha ng inspirasyon mula sa kalikasan, buhay ng tao at mga inaasahan sa lipunan na nag-aalok ng isang sulyap na ibabahaging mindset ng isang komunidad. Awiting bayan, naging batis ng inspirasyon ng mga ninuno, hindi matunton ang kumata. Ang mga awiting bayan ay isang genera na hinubog ng pamana ng kultura at ipinasa sa mga henerasyon na sumasalamin sa mga kwento, tradisyon at pagkakakilanlan ng partikular na grupo ng mga tao. Ang tradisyonal na katutubong musika ay magkakaiba at nilalarawan sa pamamagitan ng oral na tradisyon ito. Hindi kilalang mga tagalikha, paggamit ng mga tradisyonal na instrumento at pagtutok sa kultura ng pambansang pagkakakilanlan. Ito rin ay napapakita ng folk process kung saan ang kanta ay nagbabago at umaayon sa paglipas ng panahon na sumasalamin sa pagbago-bagong kalikasan ng lipunan. Ang musikang ito ay malalim na konektado sa isang alamat ng komunidad na ipinadala sa mga henerasyon at nagdadala ng kasaysayan ng mga halaga at paniniwala.
Ang katutubong muling pagkabuhay noong ika-20 siglo ay napakahalaga sa pag-impluwensya sa katutubong musika ngayon. Nagdulot ito ng panibagong pagkahumaling sa mga tradisyonal na katutubong awit at nagresulta sa paglikha ng modernong katutubong genera na pinagsama ang mga tradisyonal na ebento sa mga kontemporaryong estilo. Ang kombinasyong ito ng luma at bago ay nagtulak sa mga limitasyon ng katutubong musika na nagsasama ng iba't ibang impluwensya at pananaw. Ang mga katutubong kanta ay kilala sa kanilang simpleng musika at lyrics na ginagawang madali para sa lahat ng natin tangkilikin. Madalas silang may mga paulit-ulit na melodies at lyrics na tumutulong sa mga tao na matandaan at sumali na lumikha ng isang pakiramdam ng komunidad. Ang mga kantang ito ay sumasaklaw sa iba't ibang paksa kabilang ang pag-ibig, mga isyong panlipunan at mga makasaysayang kaganapan na nagbibigay sa atin ng pananaw sa kultura at mga halaga ng isang lipunan. Mahalaga ang mga awiting bayan para sa pagpapanatili at pagbabahagi ng pamanas ng kultura dahil binibigyan tayo ng mga ito ng sulyap sa buhay ng mga nakaraang henerasyon at pinagsasama-sama ang mga tao sa kabila ng pagkakaiba-iba sa wika at lokasyon.